Karamihan sa mga lalaki nagkakamali pag nakikilala nila ang isang babae. Tatanungin nila siya tungkol sa nakaraan, sa mga ex niya, sa pagkabata niya, sa huling beses na nasaktan siya. Sa tingin mo, totoo yan, di ba? Parang gusto mo lang makipag-connect. Pero ganito yan, pag nagtanong ka, nagsisimula siyang pili-piliin, inaayos, sinasala ang mga sasabihin niya. Hindi dahil sadyang mapanlin lang, kundi dahil ganyan talaga tayo magprotekta sa sarili. Kaya ang version ng nakaraan na maririnig mo, yung version na gusto niyang ipakita sa'yo. Tingnan mo. Pero paano kung hindi mo na kailangang magtanong? Paano kung pwede mong malaman ang nakaraan niya, hindi sa mga kwentong pinipili niyang ikwento, kundi sa mga palatandaan na hindi niya alam na ipinapakita niya? Kasi ganito ang totoo. Hindi lang basta nagsasalita ang mga tao tungkol sa kanilang nakaraan. Ipinapakita nila ito sa kanilang mga gawi, mga reaksyon, katahimikan, mga simpleng sabi, pati na rin sa paraan ng pagtitig nila sa iyo. Kapag may mga salitang binabanggit mo, nakaukit ang nakaraan niya sa buong pagkatao niya kung marunong ka lang tumingin. Hindi mo kailangang maging si Sherlock Holmes at ikaw. Hindi mo talaga kailangang tanungin siya ng maraming tanong. Kailangan mo lang siya obserbahan. At kapag natutunan mo na, malalaman mo pa ang tungkol sa kanya kaysa sa mga pinakamalalapit niyang kaibigan. Malalaman mo kung may hinanakit pa siya sa isang tao, kung gumaling na siya, kung kaya niyang magplano ng kinabukasan, o kung nabubuhay pa rin siya sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Sa videong ito, ipapakita ko sa iyo kung paano basahin ang mga senyales na yan, kung ano talaga ang ibig sabihin nila, at kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo para hindi ka mabigla sa isang kwentong ayaw mong mapasama. Una, ang relasyon niya sa atensyon, mga social cues. Isa sa pinakamadaling paraan para makita ang emosyonal na nakaraan ng isang babae ay ang pag-obserba kung paano siya humahandle ng atensyon, lalo na mula sa mga lalaki. Hindi lang yung reaksyon niya kapag kinokomplemento mo siya, kundi pati yung kilos niya sa isang lugar. Paano siya makipag-interact online? Paano siya tumutugon kapag siya ang sentro ng atensyon? Pinapababa ba niya ito ng bahagya at nananatiling grounded? O parang sumisindi siya na parang first time niyang naramdaman na siya ay napapansin? Pansinin kung gaano kadalas niyang binabanggit ang atensyon ng mga lalaki. Hindi ba niya sinasadyang sabihin? Kung palagi siyang nagkukuwento tungkol sa kung sino-sino ang nag-DM sa kanya, ilan ang nanligaw sa gym, o kung bakit ang mga lalaki ay hindi siya pinapabayaan. Baka hindi yung mga kwento ang importante. Baka yung nasa likod ng mga iyon ang tunay na kailangan niya. Ang babaeng naranasang baliwalain, pabayaan, o parang hindi pansinin sa nakaraan, sa relasyon man o noong bata pa siya, madalas natutunan niyang sukatin ang sarili base sa dami ng taong tumitingin sa kanya. At ang totoo, baka di niya ito namamalayan. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Tungkol ito sa pangangailangang mapatotohanan ang sarili. May pinagkaiba ang babaeng nag-e-enjoy lang sa atensyon at yung ang kailangan ito para kumpleto ang pakiramdam niya. Masaya yung una. Delikado yung pangalawa kasi kapag huminto ang atensyon mo, baka magsimulang tumingin siya sa iba. Kahit hindi niya sinasadya, hindi ito pagiging traidor. Ito ay emosyonal na pagka-addict. Hindi mo tinitingnan sa paraan ang pananamit niya o kung ilang selfie ang ina-upload niya. Tinitingnan mo kung bakit niya ginagawa iyon. Gusto ba niyang hangaan o makipag-ugnayan? Yung tanong na, yan lang, sapat na. Masasabihan ka niya ng mas marami tungkol sa mga past niya na relasyon kaysa sa kahit anong kwento na sasabihin niya ng diretsyo sa iyo. Pangalawa, kung paano siya magsalita tungkol sa ibang babae. Marami kang matutunan tungkol sa isang babae, hindi lang sa paraan ng pagsasalita niya sa iyo, kundi pati na rin sa paraan
ng pagsasalitaan niya tungkol sa ibang babae. Pansinin mabuti yung mga maliit na sandali na binabanggit niya yung mga kaibigang babae, mga katrabaho o kahit mga estrangherong babae. Mabait at supportive ba ang tono niya? O may halong sarcasm, paghusga o kompetisyon? Kapag halos lahat ng babae na binabanggit niya ay pabibo, gulo o sobra ang ginagawa, mahirap. O baka niloloko niya yung boyfriend niya? Hindi lang yan basta ugali niya. Yan ay salamin ng mga hindi pa niya natatapos na insecurities, mga past na pagtataksil, o away na nag-iwan ng sugat na dala-dala pa rin niya. Hindi ka lang nakikinig sa mga sinasabi niya, nakikinig ka sa mga sakit na nararamdaman niya. Madalas na ipapahayag ng mga babae ang emosyonal na kwento nila sa pamamagitan ng projection. Yung babaeng palaging binabatikos ang iba kasi masyadong flirty daw sila. Baka siya mismo ang niloko dati. Yung laging may duda sa tagumpay ng ibang babae, maaring ganun din ang nararamdaman niya. Palagi siyang nahuhuli sa sarili niyang buhay. At kapag sinasabi niya na, hindi talaga ako makisama sa ibang babae, hindi yan pagiging independent. Trauma yan na nakabalot sa pagiging detached. Baka kasi nasaktan siya sa mga nakaraang pagkakaibigan o kaya naman naging paraan niya ang pagiging competitive para makaramdam ng seguridad. Kapag payapa siya sa sarili, malamang payapa rin siya sa iba. Pero kung bawat babae ay tingin niya ay banta, dapat niya talagang tanungin kung anong nangyari sa kanya noon na nagpa-feel sa kanya na parang ganun talaga ang buhay. Labanan. Dito lumalabas ang kanyang nakaraan ng hayagan. Kahit hindi mo na kailangang maghukay, kailangan mo lang makinig, hindi sa chismis, kundi sa pattern. Diyan nakatira ang katotohanan. Pangatlo, estilo niya sa pagharap sa problema. Ano ang ginagawa niya kapag may gulo? Kung gusto mo talagang maintindihan ang nakaraan ng isang tao, huwag mo lang tingnan kung paano siya kumilos kapag maayos ang lahat. Panoorin mo kung paano siya kumilos kapag may problema. May kakaibang paraan ng gulo para ilabas ang nakaraan. At hindi ko ibig sabihin yung sigawan lang o yung mga biglaang gulo. Ang tinutukoy ko ay yung mga pang-araw-araw na tampuhan kapag nagbago ang plano. Kapag may nakalimutan ka, kapag pakiramdam niya na di siya pinapansin o di siya naiintindihan. Tumatahimik ba siya at umiwas? Nag-aaway ba siya, sinisisi o pinipilit kang makaramdam ng guilt? O kalmado niya itong nilalapitan, sinusubukang intindihin at nagpapatuloy? Hindi ito basta-basta reaksyon lang. Ito ay mga emosyonal na epekto mula sa kanyang nakaraan. Yung babaeng iniwan, hindi pinansin emotionally or niloko. Madalas ganito ang reaksyon niya sa gulo, na may matinding takot o depensa. Pwedeng magsara siya dahil matagal na niyang natutunan na kapag ipinapakita niya ang emosyon, parusahan o hindi pinapansin siya. O kaya naman, nagiging agresibo siya kasi sa nakaraan, nasaktan siya kapag naging mahina. Sa kahit anong paraan, ang kilos niya sa gitna ng gulo ay bunga ng paraan niya para makaraos emosyonal. Mapapansin mo ito sa paraan niya ng pagdadagdag ng tensyon o pag-iwas sa mga hindi komportabling sitwasyon. Kapag agad-agad niyang hinuhusgahan ang pinakamasama tungkol sa iyo, malamang dala pa rin niya ang mga kwentong iyon mula sa nakaraan. Ibang tao. Hindi lang sa iyo nakatuon yung paraan ng kanyang pakikipaglaban. Parang nire-replay niya yung natutunan niyang paraan para ipagtanggol ang sarili. Kaya hindi mo na kailangang maghukay ng impormasyon. Mas madalas na inuulit ng tao ang kanilang emosyonal na nakaraan kaysa ikwento lang ito. At kapag may alitan, lumalabas lagi yung mga lumang sugat. Hindi mo trabaho na ayusin yon. Trabaho mo lang na makita yung pattern at tanungin ang sarili mo kung handa ka bang maging bahagi ng proseso ng paggaling. O masasangkot ka lang sa gitna ng unresolved na giyera ng iba. 4. Siya, timeline
ng relasyon nang hindi diretsong nagtatanong. Hindi mo kailangang tanungin siya. Kaya, kailan ba ang huling relasyon niya para malaman ang timeline niya sa pag-ibig? Sa totoo lang, yung ganong tanong madalas makuha mo lang yung mababaw na kwento, yung malinis at inayos niyang bersyon na komportable siyang ikwento. Pero kung gusto mo talagang malaman kung ano ang itsura ng nakaraan niya, ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Kasi yung mga kwento niya, pati yung paraan ng pagsasalita niya, pati yung pagbanggit niya sa mga tao sa buhay niya, punong-puno yan ng mga palihim na palatandaan. Halimbawa, kung sasabihin niya, dati, love ko yung maliit na sushi place na yon. Palagi kaming pumupunta doon. Pansinin mo yung kami. Hindi to tungkol sa kaibigan. Isa tong bakas ng relasyon na baka hindi pa niya handang pangalanan. Mapapansin mo rin yung pattern kung gaano kadalas niyang banggitin ang nakaraan, kung gaano katagal na ang mga nangyari at kung gaano pa ito kasariwa sa kanya. Yung babae na casual na nagsasabing 2 taon na yon. Sinasabi niya sa iyo ang timeline niya nang hindi niya namamalayan. Pero kapag iniiwasan niyang banggitin ang oras o nilalaktawan yon, yung pagiging sobra emosyonal sa mga milestones na parang wala lang, pwedeng senyales to na may mga hindi pa niya nalulutas na feelings. Makikita mo rin to sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa mga pagbabago pagkatapos ng pagkawasak ng lahat o kapag kinailangan niyang buuin ulit ang sarili niya. Mga pahayag na nagpapakita na hindi lang basta breakup yan. Pinapakita nito ang proseso ng pagbangon. Ang importante dito, huwag masyadong umasa sa direktang tanong. Mas marami ang nalalantad kapag relax lang ang usapan at hindi nila nararamdaman na parang pinag-iimbestigahan sila. Magsasalita siya tungkol sa nakaraan niya, pero hindi palaging may eksaktong petsa o label. Minsan lang, ang kanyang pagiging tahimik tungkol sa isang bahagi ng kanyang buhay ang pinakamalakas na palatandaan. Kailangan mo lang maging lalaki na marunong makinig sa mga bagay na hindi sinasabi. 5. Ang kanyang pananaw tungkol sa mga lalaki sa pangkalahatan. Isa sa mga pinaka nakakapagsiwalat na bagay na hindi sinasadyang ipapakita ng isang babae ay kung paano niya pinag-uusapan ang mga lalaki sa pangkalahatan. At hindi ko ibig sabihin kung paano kanya pinag-uusapan. Ang ibig kong sabihin ay kung paano niya pinag-uusapan ang mga lalaki bilang isang konsepto. Ano ang sinasabi niya kapag pinag-uusapan niya ang kanyang mga ex, mga lalaking kaibigan o kahit mga random na lalaki sa TV? Palakaibigan ba at walang kinikilingan o iba? Mapait, maingat, medyo matalim kasi dala-dala niya yung mga karanasan? Pag nagbibiro siya, ang mga lalaki ang pinakamasama. Parang walang masama ang biro. Pero kapag paulit-ulit at may tinatago na kirot sa likod ng ngiti, ibig sabihin may totoo talagang pinanggagalingan yan. May taong nagparamdam sa kanya ng ganun. Minsan o madalas. Hindi lang opinyon ang pinapakinggan mo, pinapakita niya yung mga pinagdaanan niya. Kapag automatiko niyang inaakala na sinungaling, mandaraya, o emosyonal na hindi available ang mga lalaki, hindi dahil lang nabasa niya yan. Hindi lang siya basta kwento sa libro. Kasi naranasan niya talaga yon. At kahit na masaya siya, palakaibigan, at maalaga sa iyo ngayon, hindi mawawala ang mga paniniwala niya dahil lang mabait ka sa kanya. Kung palaging negatibo ang tingin niya sa mga lalaki, yun ang magdidikta kung paano siya makikitungo sa iyo. Lalo na kapag may problema. Baka sobra siyang magduda kapag tahimik ka. Baka inaasahan niyang iiwan mo siya kahit hindi mo pa alam kung bakit siya lumalayo. Hindi lang yan mood swings. Memorya yan na gumagalaw. Dapat maintindihan mo to. Hindi ibig sabihin na huhusgahan mo siya. Ibig sabihin, nakikita mo siya ng malinaw
Nakikita mo kung anong mga karanasan ang bumuo sa kanyang mga paniniwala at ikaw ang magdedesisyon kung papasok ka ba sa isang relasyon o papasok ka lang sa paulit-ulit na problema niya. Kasi kung hawak pa rin niya ang bigat ng bawat lalaking sinira ang tiwala niya, balang araw, ibibigay niya ang bigat na iyon sa'yo at aasa siyang pasanin mo yon. 6. Kung paano niya pinag-uusapan ang kanyang pamilya. Kung gusto mo talagang maintindihan kung paano bumubuo ng emosyonal na koneksyon ang isang babae, pansinin mo kung paano niya kinukwento niya ang tungkol sa pamilya niya, lalo na ang mga magulang niya. Hindi mo kailangang hanapin yung malalim na trauma o personal na kwento. Kailangan mo lang pansinin kung paano niya sila inilalarawan. Kapag sinabi niyang ang tatay niya ay init, layo, kapaitan, isang tahimik na pag-angat ng balikat, yung tono niya ang magsasabi ng higit pa kaysa sa kahit anong dramatikong kwento. Halimbawa kung sasabihin niya, "Oh, andyan yung tatay ko. Siguro hindi kami sobrang close, pero ayos lang." Yung ayos lang na yon ay may bigat ng emosyon na hindi halata. Yung pagiging parang walang pakialam, hindi palaging totoo. Madalas itong nagiging maskara para sa mga pagkadismaya na matagal nang tinago kaya naging normal na lang. Ang relasyon niya sa tatay niya, lalo na ang nagiging batayan, kung paano niya tinitingnan ang mga lalaki, pagtitiwala at emosyonal na seguridad. Kung kinailangan niyang paghirapan ng pagmamahal, maaring pakiramdam niya na kailangang patunayan ang sarili niya palagi sa isang relasyon. Kung ang pagmamahal ay pabago-bago, mahalin sa isang araw, malamig na katahimikan naman sa susunod. Baka asahan niya rin ang ganitong hindi matatag na ugali mula sa iyo. Sa kabilang banda, kung lumaki siya sa isang maalaga at emosyonal na ligtas na tahanan, iyon naman, ang katatagan niya madalas makita sa paraan ng pagharap niya sa gulo, kung gaano kabilis siyang kumalma at kung paano niya ipinapahayag ang mga kailangan niya. Ang dynamics ng pamilya niya ay parang operating system na tahimik na tumatakbo sa likod ng kanyang emosyonal na mundo. Hindi ito sumisigaw, pero kontrolado nito ang lahat. Hindi ka nang iistorbo, nagmamasid ka lang kung paano siya tumugon kapag tinanong mo tungkol sa mga holidays, kung paano niya binabanggit ang nanay niya na parang napadaan lang, kung napapailing siya sa ideya ng family time, o kaya naman ay nagniningning ang mga mata niya kapag pinag-uusapan ang pagkabata. Mga alaala, yan ang mga daan papunta sa kanyang emosyonal na pagkatao. At ang totoo, bihira talagang lumampas ang tao sa emosyonal na paraan na kinagisnan nila. Kaya kung gusto mong malaman kung paano kanya mamahalin, simulan mo sa pag-obserba kung paano siya natutong magmahal sa bahay. 7. Kung ano ang nagpapadama sa kanya ng emosyonal at kung ano ang hindi. May malalim na sinasabi ang mga bagay na nagpapagalaw sa damdamin ng isang babae at kasing halaga rin ang mga bagay na hindi. Hindi lang yung mga luha o sobrang reaksyon ang hinahanap mo. Hinahanap mo yung mga sandaling may tumama sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Siguro isang eksena sa pelikula tungkol sa pag-abandona na biglang nagpapatahimik sa kanya. Siguro isang kanta tungkol sa pagtataksil na palagi niyang iniiwasan pag tumutugtog. O baka naman kabaliktaran. Parang walang epekto sa kanya ang mga bagay na kayang yumanig sa karamihan. Hindi ito basta-basta reaksyon. Ito ang mga bakas ng damdamin mula sa nakaraan. Mga peklat na dala-dala pa rin niya o kaya ay yung pagkamanhid na natutunan niyang gamitin para makaraos. Minsan yung mga bagay na nagpapagalaw sa kanya, hindi man lang talaga tungkol ito sa mga relasyon ng diretso. Pwedeng simpleng naiiwan siya sa invite ng grupo o may taong sumigaw sa inis. Kapag ang reaksyon niya sobrang dami o tuluyang nagsara siya, tanda yan. Hindi basta-basta nag-o-overreact ang tao.
kung wala namang pinagdadaanan noon. Ang emosyonal na reaksyon na yan, senyales yan. Sinasabi nitong nangyari na to dati. Sinasabi nitong nasaktan na siya dati. At pwedeng sinasabi pa nitong hindi ko pa rin to nalalampasan. Sa kabilang banda, kung tila malamig siya kapag pinag-uusapan mo naman ang mga mahihirap mong moments o kaya binabalewala ka niya, ang sakit ng iba, pwede rin siyang maging babala. Hindi laging tanda ng lakas ang pagiging detached. Minsan, parang armor lang yan na ginawa ng masyadong maaga. Hindi mo malalaman to sa pagtatanong kung ano ang nagpapadama sa'yo. Malalaman mo to sa pagmamasid. Yung mga bagay na nagpapagalaw sa kanya o hindi, parang emotional highlighters na nagbabalik tanaw sa isang versyon niya na hindi mo pa nakikilala. At habang mas napapansin mo, yan, mas malinaw mong makikita ang pagkakaiba ng taong hinarap na ang nakaraan niya at yung taong tumatakas pa rin dito. 8. Panghuling tip, mas mabuting mag-obserba kaysa magtanong ng sunod-sunod. Yung mga matatalinong tao, hindi nila pinipilit itanong lahat ng bagay. Pinapanood nila, hindi nila hinahanap ang kwento. Hinihintay nila na lumabas ang katotohanan sa mga tahimik na sandali, sa mga hindi sinasadyang biro, sa mga pattern na hindi niya namamalayan na meron siya. Yan ang pagkakaiba ng pagtatanong at pagmamasid. Kahit sino pwedeng magtanong, anong nangyari sa huling relasyon mo? Tapos makuha ang maayos na sagot. Pero yung taong tunay na nakikinig, alam na niya ang totoong sagot. Dahil nakita niya kung paano siya nag-atubili nung kinansela mo ang plano, kung paano siya nagsara kapag masyadong naging malapit ang usapan, o kung paano siya natuwa nung may nagbigay sa kanya ng papuri na hindi lang tungkol sa kanyang hitsura. Hindi yan mga aksidente. Yan ay mga emosyonal na bakas. Ang pagiging mapanuri ay hindi ibig sabihin na malamig ka o mapanlin lang. Ibig sabihin nito ay marunong kang umunawa sa emosyon, marunong kang magbasa ng sitwasyon, basahin siya ng may ganong klaseng pagkaalam na ginagawa kang lalaking hindi basta-basta natatanggihan ang maskara. Kasi kapag puro salita lang ang pinagkakatiwalaan mo, madalas binibili mo yung kwentong sinasabi niya sa sarili para makaraos. Pero kapag nakatuon ka sa pagmamasid, nakikita mo yung babae sa ilalim ng lahat, yung maaring nasasaktan pa, yung maaring handa ng umunlad o yung hindi pa. Kahit ano pa man, ngayon alam mo na. At yung ganong linaw, yan ang kapangyarihan. Kaya huwag kang habulin ng sagot, imbitahan mo sila. Hayaan mo siyang unti-unting ipakita ang sarili kahit hindi niya namamalayan, kasi ang katotohanan palaging lumalabas sa kilos. Ang tanong lang, sapat ka bang matalas para makita yon? 9. Konklusyon, kung nakaabot ka na dito. Sa ngayon, sobrang advance mo na kumpara sa karamihan ng mga lalaki. Kasi ngayon, hindi ka na lang basta nakikinig sa sinasabi ng babae, nakikita mo na kung sino talaga siya. At kapag natutunan mong mag-obserba ng ganito kalinaw, magbabago yung buhay mo sa pakikipag-date. Hindi ka na mag-aaksaya ng panahon. Hindi ka na basta-basta matutuksong sa mga magagandang eksena lang. At magsisimula ka ng makipag-connect sa mga babae ng totoo, grounded, at sa paraang gusto mo. Kung may natutunan ka man kahit isang insight na bago sa'yo, mag-comment ka sa baba at sabihin kung alin yung tumimo sa'yo ng malakas. May sinabi ba siya? Or may hindi niya sinabi? Binabasa ko lahat ng sinasabi. At kung tipo ka ng lalaki na gusto maintindihan ang malalim na laro, ang psychology, ang mga pattern, at ang mga emotional na layer na hindi napapansin ng karamihan, pindutin mo na yung subscribe button ngayon din. Simula pa lang ito. Sa susunod na video, ipapaliwanag ko ang 5 klase ng emotional na baggage na mapapansin mo sa unang 10 minuto ng pagkikita niyo ng babae. At kung paano mo malalaman kung healed na siya o tinatago lang. Hindi mo to dapat palampasin. Hanggang doon, bantayan mo lagi ang paligid.
huwag bababa sa mataas ang pamantayan at ingatan ang kapayapaan mo. Kita-kits tayo soon.